Napansin ng isang magsasaka ang isang tupa na natutulog sa kanyang sakahan. Ngunit nang tignan niya ang nasa ilalim nito, ay halos mapahinto ang pagtibok ng puso niya nang mapagtanto niya na mayroong 3 bagong silang na mga sanggol ang nasa ilalim nito. Habang paunti-unting sumisikat ang araw sa isang sakahan, ay unti-unti namang nakakapasok ang liwanag nito sa kwarto ng magkasintahan na sila Tony at Julie. Ang magkasintahan nito ay naninirahan malayo sa magulong syudad ng kanilang bansa. Ito kasi ang buhay na gusto nila, mapayapa at simple lamang. Maya-maya pa ay dahan-dahan nang bumabalot sa lugar ang liwanag na nanggagaling sa araw, na tila ba inaanunsyo ng liwanag na nagsisimula na ang panibagong umaga. Habang si Tony naman, na isang lalaki na punong-puno na ng kalyo sa kanyang mga kamay dahil sa maghapon na pagtatrabaho sa sakahan, ay mabilis na gumising nang mapansin niya ang unang mga senyales ng pagsikat ng araw. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kanyang pagkakahiga at hinanda na ang kulay brown niyang mga boots na talaga namang mahahalata na gamit na niya, at isang coat na kung makapagsasalita lamang ay maraming maikikwentong istorya tungkol sa kanyang mga karanasan, umaraw man o umulan. Para naman sa magsasaka na si Tony ay wala na siyang hihilingin pa kundi ang magsimula sa araw na punong-puno ng kapayapaan sa kanyang sakahan. Napamahal na kasi siya sa kanyang gawain araw-araw na kung saan ay gigising siya ng umaga at pagkatapos ay sisimutin ng napakasariwa at preskong hangin sa kanilang lugar. Ang unang pinupuntahan niya lagi ay ang mga alaga niyang hayop, kung saan ay sobra niya itong mahal at binibigay niya ng buong puso at dedikasyon sa pag-aalaga ng mga ito. Sa pagbukas niya ng kulungan ng kanyang mga alaga ay agad niyang naamoy ang mga dayami at ang mahihinang tunog na ginagawa ng kanyang mga alagang hayop. "Magandang umaga mga kaibigan! Kumusta ang tulog niyo kagabi ha?" Pagbabati niya sa mga hayop na para bang naiintindihan siya nito. Agad niyang kinuha ang mga dayami at ibinigay sa kanyang mga kabayo at nagbigay na rin siya ng mga pagkain para sa kanyang mga tupa. Ang payapa at tahimik na probinsya na kinalalagyan ni Tony ay sobrang payapa na tanging tunog nga lamang ng hangin ang iyong maririnig. Kasabay syempre ng pagtilaok ng mga manok. Ito ang bagay na sobrang minamahal at pinapahalagahan ni Tony, ang ganitong aspeto ng buhay na kanilang kinalalagyan. Ngunit nang titignan niya na sana ang kanyang mga tupa, ay doon na nagsimulang makapansin ng kakaiba ang lalaki. Isang maliit na pinto kasi sa kulungan ng mga tupa ang nakita niyang bukas. At napansin niya na ang kanyang pinakapaboritong tupa na nagngangalang Lizzie ay wala sa kanyang kulungan. "Lizzie! Nasaan ka?" Pagtawag niya dito habang tinitignan ang ibang mga hayop at sinisigurado na hindi naman siya nagkakamali. Pero mas lalo pang bumilis ang tibok ng kanyang puso nang mapagtanto niya na ang mas malaking pinto pala ng kanyang kulungan ay bukas din. At isa lamang ang dahilan nito. Maaaring nakatakas nga ang pinakapaborito niyang tupa. Sobra siyang nag-aalala dahil noong gabi din na iyon ay napakalamig, na kung saan umaabot nga ang temperatura ng 20 degrees Celsius. Kaya naman siguradong may hihirapan ang tupa niya kung wala ito sa kanyang kulungan. Kaya naman mabilis na tumakbo si Tony habang tinatawag ang pangalan ng kanyang tupa. Naglakad-lakad siya sa palibot ng kanyang sakahan. Bakas na sa mukha ni Tony ang pag-aalalang nararamdaman niya, na kung saan ay inaakala niya na makakakita siya ng pinakamalalang pangyayari na ni minsan ay hindi niya pa nararanasan. At matapos nga ang ilang minuto na paghahanap ay nakakita ang magsasaka na si Tony ng isang puting bagay na nakahiga sa isang palayan. At kung tama ang hinala niya, dapat ito ang nawawala niyang tupa na si Lizzie. Kaya naman mabilis siyang tumakbo papunta sa direksyon nito. Napakabigat ng puso niya. Punong-puno ito ng kalungkutan. Iniisip niya na baka huli na ang lahat. At baka kung si Lizzie nga ito, ay patay na ang hayop. At nang makarating siya doon, nakumpirma niya na katawan nga ni Lizzie ang nakahiga sa palayan. Kaya naman mabilis niyang inalis ang mga bagay na tumatakip sa katawan ni Lizzie. At ang puso niya ay sobrang nahabag nang mapagtanto niya na
humihinga pa rin ang kanyang tupa, ngunit napakahina na nito. At habang tinutulungan niya nga itong makatayo, ay isa na namang bagay ang napansin ng lalaki na kung saan sa ilalim ng katawan ng hayop ay merong kakaibang mga damit na hindi dapat naroroon. Lumalabas na meron palang pinoprotektahan si Lizzie sa ilalim ng kanyang katawan, kaya naman dahan-dahan ay inangat ng magsasaka ang kanyang alagang hayop. At nang makita niya kung ano ang nasa ilalim nito, ay mabilis na nanginig ang kanyang mga binti. "O Diyos ko!" pasigaw na wika niya habang sobrang naguguluhan sa kanyang nakita. Doon kasi, sa gitna ng kanyang sakahan ay pinoprotektahan ng kanyang tupa ang 3 bagong silang na mga bata. Nanlaki ang mga mata niya sa pagkagulat. "Paano kayo napunta dito?" bulong niya sa kanyang sarili. Nanginginig-ginig ang kanyang boses. Punong-puno ito ng sorpresa at pagkagulat. At hindi na nga nagsayang pa ng ilang mga segundo ang magsasaka. Agad niyang tinanggal ang kanyang coat at binalot ito sa mga bata upang malabanan ng lamig. Ramdam na ramdam niya ang panginginig ng kawawang mga bata. Pero kahit papaano ay mainit-init pa rin naman ang mga katawan nito. Pasalamat na rin sa kanyang tupa na si Lizzie, na kung saan ay pinrotektahan sila gamit ang kanyang katawan ng buong gabi. At syempre ay mabilis din naman niyang dinamayan si Lizzie at binalutan din ito ng kanyang damit. Habang pinoprotektahan ito sa lamig, na lalo lamang lumalala sa paglipas ng mga segundo. Ang pakiramdam ng magsasaka ay halo-halo, na kung saan ay hindi niya na nga alam ang kanyang gagawin. At dahil wala naman siyang pwedeng mahingan ng tulong sa mga pagkakataon na ito, ay binuhat niya na lamang sa isa niyang braso ang kaawa-awang tupa na hindi makagalaw. Habang sa kabilang kamay naman ay dahan-dahan, ngunit sinigurado niyang ligtas niyang mabubuhat ang 3 bagong silang na mga sanggol habang binabalot ito sa kanyang coat. Mabilis siyang bumalik sa kulungan ng kanyang mga hayop, na kung saan ay dito niya muna iniwan ang kanyang tupa na si Lizzie habang binabalutan ito ng ilang mga damit para masiguradong hindi ito giginawin pa. Pagkatapos bumalik siya sa kanyang bahay, na kung saan ay desperado niyang tinawag ang pangalan ng kanyang asawa. "Julie! Bumaba ka muna dito, mahal! Bilis!" Nagising ang babae nang naguguluhan at nagugulat. Nalilito siya kung anong komosyon nga ba ang nangyayari sa baba ng kanilang bahay. "O Tony, ano yun?" sigaw niya na hindi pa rin makapaniwala ang kanyang muka habang bumababa sa kanilang hagdan. Ngunit nang makita niya ang 3 mga sanggol sa kanilang sofa at ang kanyang asawa na nakahawak ang kamay nito sa kanyang ulo, na tila ba ay hindi niya alam kung anong gagawin, ay labis siyang nagulumihanan. "Ano? Paano at anong ginagawa mo sa mga bata na yan? Saan mo sila nakuha?" Habang pinapaliwanag ni Tony ang sitwasyon, ay napapasinghal pa rin siya dahil hindi siya makapaniwala sa kung ano ang nangyari ng umaga na iyon. Habang si Julie naman ay sinimulan na nga ang trabaho, na kung saan ay naghanda na siya ng mainit na tubig para mapaliguan ng mga bata. At sa kabilangan ng katotohanan na hindi alam ng mag-asawa na ito kung ano ang eksakto nilang dapat gawin, ay ginawa naman nila ang mga natural na bagay na ginagawa ng isang magulang na pag-aalaga at pangangailangan ng mga batang katulad nito. Matapos nga ang lahat ay mabilis na nilang nilagay sa kama ang mga bata habang binabalot ito sa mga kumot para masiguradong hindi sila malalamigan at magiging komportable sila sa kanilang pagtulog. Habang ang lalaki naman ay nag-aalala para sa tupa niyang si Lizzie, kaya naman naghanda din siya ng mainit na tubig at inalagay ito sa kulungan ng mga hayop, na kung saan ay sinigurado niya na hindi na malalamigan pa si Lizzie, lalo na at siguradong magiging malamig ang gabi na iyon. Matapos masiguradong lahat ay ligtas at hindi na giniginaw, ay naupo ang magkasintahan sa kanilang kusina habang sinusubukan na iproseso kung ano nga ba ang nangyari. "Saan naman ang galing ang mga bata na ito?" tanong ng babae sa kanyang asawa. Ang kanyang boses ay napupuno ng pag-aalala at hindi pagkapaniwala. Pero bago natin ipagpatuloy ang ating istorya, kung ikaw ang malagay sa sitwasyon ng mag-asawa na ito, ano ang gagawin mo? I-comment mo naman yan sa baba. At sa pagpapatuloy ng ating istorya, ay nanatili namang misteryo
Kung saan nga ba nanggaling ang mga bata na ito? Isang misteryo na talaga namang nagpagulo sa isip ng mag-asawa. Pero sa ngayon, ang pinaka-importanteng kailangan nilang gawin ay alagaan at ibigay ang pangangailangan ng mga bata. Pero silang nakaramdam ng pinaghalong emosyon. Naguguluhan, naaawa at nakakalituman, pero nakakaramdam din sila ng kaunting kasiyahan. Nang tignan nila ang mukha ng tatlong mga bata na iyon, ay hindi nila mapigilan ang kanilang sarili na makabuo ng isang malalim na koneksyon sa kanila. Alagaan natin sila, Julie. Kailangan nating makasigurado kung ano nga bang nangyari. At yun ang katotohanan. Kailangan kong umalis at tignan kung meron ba akong mahahanap na kahit na anong bagay na makakatulong sa atin. Pero sa ngayon, responsibilidad natin sila. Pagpapaliwanag ng lalaking asawa, na kung saan ay mararamdaman ang determinasyon niya. Pero nakakaramdam din siya ng hindi niya inaakalang pagmamahal na naramdaman niya sa puso niya para sa maliliit na mga bata na iyon, na tila ba ay tinadhana na makakrus niya ng landas. Hindi naman may tatanggi, pero napakalalim ng pagmamahal na ito. Pagmamahal na tila ba ay natabunan na ng panahon. Si Julie at Tony kasi, na parehong nasa 40s na nila, ay matagal nang pinangarap ang makabuo ng isang pamilya. Ngunit tila ba ay hindi pumapayag ang tadhana sa kanila para maging mga magulang. Lumalabas kasi na baog ang lalaking si Tony. At ito ang dahilan kung bakit tila ba hindi na kompleto ang kanilang buhay. At hindi sila nagkaroon ng kasiyahan na magkaroon ng sarili nilang mga anak. Minsan na nga nilang kinonsidera ang pag-aampon ng mga bata. Ngunit hindi nila inaakala na magiging sobrang hirap ng proseso ng pag-aampon. Kaya naman sa huli ay sumuko din sila hanggang sa hindi na nga nila ito tinuloy. Ang mag-asawa na ito ay nagmamay-ari ng isang malaking sakahan na kung saan dito ay minsan nilang pinangarap na mapuno ng kasiyahan ng mga bata ang lugar na ito, na kung saan minsan nilang naisip na makakakita sila dito ng mga batang nagtatakbuhan at nagtatawanan habang masaya nila itong pinapanood. Isa sa mga pangarap nila ang makitang maglaro ang kanilang mga anak sa kanilang sakahan, dahil talaga namang magiging pundasyon ng kasiyahan na ito sa pamilya at tahanan na kanilang binubuo. Ngunit ang pangarap na nga na ito ay matagal nang nawasak. Malabo na itong mangyari para sa mag-asawa hanggang sa dumating nga ang araw nang makatagpo si Tony ng tatlong mga supling. At dito rin ay nagsimulang mag-iba ang mga bagay-bagay. Dahil sa loob lamang ng maiksing panahon, pakiramdam ng mag-asawang si Tony at Julie na tinupad na ng tadhana ang napakalalim nilang pagnanasa na magkaroon ng mga anak, at kahit papaano ay ma-experience kung ano nga bang pakiramdam ng maging magulang. At kahit na hindi inaasahan ang pangyayari na ito, ay handa silang tanggapin kung ano man ang darating sa kanilang buhay. Pero syempre hindi naman maiwasang maintriga ng magsasaka. At alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso na kailangan nilang malaman kung saan nga ba nanggaling ang mga supling na iyon. Bagong silang pa lang silang mga sanggol, mahal. Sigurado akong hindi pa nakakalayo yung nanay nila dito. Tapos iniwan niya sila sa malamig na lugar para mamatay. Kung hindi dahil sa tupa na si Lizzie, siguradong patay na sila ngayon. Anong klaseng mga magulang sila? Pagtatanong ng lalaki, habang mababakas sa boses niya ang pagkapuot at desperasyon na kanyang nararamdaman. Pero maging ang asawa niya namang babae ay ganito rin ang pakiramdam. Nag-aalala din ito para sa kapakanan ng mga bata. Nakakaramdam din siya ng pagkagalit. Hindi niya maintindihan kung paanong ang isang magulang ay kaya lamang abandonahin ng ganoon ang kanyang mga anak. Kaya naman, dahil sa kagustuhan nilang mahanap ang mga kasagutan, napagdesisyonan ng lalaki na lumabas sa kanyang sakahan at maglibot-libot sa mga lugar na nakapaligid dito upang makahanap ng mga kasagutan o kahit mga palatandaan lamang. Pumasok na nga siya sa kanyang truck at nagsimulang magmaneho sa nakapaligid sa kanila, na kung saan ay binibisita niya ang mga bahay ng kanyang mga kapitbahay na medyo malayo ang distansya mula sa kanyang sakahan. Ngunit wala ni isa sa mga ito ang nakakaalam ng kahit na anong bagay. Ni isa sa kanila ay hindi nakakita ng isang buntis ng babae. Wala din silang alam na
merong babae na kapapanganak pa lamang. Unti-unti na ngang nafo-frustrate si Tony sa sitwasyon na kung saan ay hindi niya na maatim na hindi pa rin siya makahanap ng kasagutan, at matapos nga ang napakahabang oras ng kanyang pagmamaneho sa napakalawak nilang lugar ay hindi mawala sa kanyang isipan ng tungkol sa kapakanan ng mga bata. Sinong babaeng makakagawa nun sa kanila? Grabe, paano niya maaabandona yung mga bata at anak niya ng ganun-ganun lang? Ni hindi niya man lang ba naisip na paano kung walang nakakita sa mga anak niya? E di patay na sila sana ngayon. Bulong niya pa sa kanyang sarili na kung saan ay paunti-unti ngang lumalago ang galit na kanyang nararamdaman tungkol sa irresponsable at walang puso na nanay ng mga bata. At nang makabalik nga siya sa kanyang sakahan ay nilapitan niya ang lugar kung saan natagpuan niya ang mga bata. At doon ay may napansin siyang isang kakaibang bagay na nakahiga mula sa malapit na distansya. Napansin niya rin ang kanyang mga palay na nasa magkaibang direksyon na para bang may kung sinong tumakbo sa pagitan ng mga ito. At pagkatapos ay merong isang nakahigang bagay na nasa gitna ng kanyang palayan. Ha? Anong nangyari dito? Ano yung nakahiga na yun? Tanong niya sa kanyang sarili. Dahil sa kuryosidad at kaunting pag-aalala ay pinark niya muna ang kanyang truck malapit sa kanyang sakahan. At nang makalapit na siya dito ay doon lamang naging mas maliwanag pa ang bagay na nakahiga. Ngunit talaga namang hindi alam ng magsasaka kung handa na nga ba siya sa kanyang mga malalaman. Nakakaramdam siya ng pagkabalisa. Alam kasi niya na makakatagpo siya ng isang bagay na talaga namang babago sa istorya ng mga batang kanilang natagpuan. Habang mabilis na tumitibok ang kanyang puso, ay sa wakas, lumapit na siya sa gitna ng sakahan na kung saan ay halo-halong emosyon ang kanyang nararamdaman. Ano kaya ang matatagpuan niya doon? Sa bawat mga hakbang na kanyang ginagawa at sa bawat paghabi niya ng matataas na mga damo, ay patuloy lamang na tumataas at lumalakas ang pagkabalisang nararamdaman niya. At kung punong-puno na ng nakakagulat na mga bagay ang araw na iyon, ay talaga namang walang makapaghahanda para sa kanya, sa kanyang madidiskubre. Nang makarating na kasi siya sa eksena, ay nanigas siya sa kanyang nakita. Ang figurang nakikita niyang nakahiga mula sa malayo ay isa palang babae, kung saan malakas ang paghinga nito, ngunit irregular. Doon niya napagtanto na tila ba naghihingalo na ang babae. O Diyos ko! Okay ka lang ba? O Diyos ko, tara! Tutulungan kita! Sigaw ng lalaki habang sinusubukan na tulungan ng babae. Pero nang hawakan niya na ito, ay biglang umubo ang babae at may lumabas na mga dugo. Naramdaman din ni Tony ang napakalamig nitong katawan. Hindi na rin makontrol ang pagginaw ng katawan ng babae at hindi na rin ito makapagsalita. At nang tignan nga na Tony nang malapitan ang itsura ng babae, doon niya napagtanto na meron itong isang kulubot na tiyan na para bang buntis ito at kapapanganak pa lamang. Sa kabila ng katotohanan na nagagalit siya, ay dahan-dahan niya itong tinanong sa gitna ng seryosong sitwasyon na kinalalagyan nila. Ikaw ba yung nanay ng triplets? Nanlaki ang mga mata ng babae nang marinig niya ang sinabi ni Tony. At sa pamamagitan ng kanyang mahinang boses, ay tinanong niya ito pabalik. Nakita mo ba sila? Buhay pa ba sila? Umuubo ito habang nagsasalita at nagsimula ng umiyak. Salamat sa Diyos! Salamat sa Diyos! Wika ng babae. Ang mga salitang iyon ay lalo lamang nagpagulo sa naguguluhan ng isipan ni Tony. Dahil buo na kasi at paniwalang paniwala na si Tony na iniwan ng babaeng ito ang kanyang mga anak para mamatay. Ngunit ang kaawa-awang babae habang nahihirapan ay nagsimula ng ipaliwanag kung ano talaga ang nangyari. Ang gabi bago mangyari ang insidente, si Eleanor ay isang walang tirahan na babae na natagpuan ang kanyang sarili na nasa desperadong sitwasyon. Noong araw na iyon ay sobrang lamig na kung saan ay nilalaman na siya ng lamig ng gabi. Dumagdag pa nang bigla na lamang siyang mag-labor. Sinubukan niyang maglakad-lakad habang naghahanap ng shelter na pwede niyang pag-anakan. Ngunit ang nakita niya lamang ay ang sakahan ng mag-asawang si Tony at Julie. Habang tinitignan ng maliwanag na ilaw na nagmumula sa bahay ng mag-asawa
ay naglakad siya hanggang sa kanyang makakaya. Nakapaan niya itong ginawa habang napapalibutan na siya ng mga nyebe sa paligid. Ngunit hindi niya nagawang marating ang bahay na iyon ng sakto sa oras at bigla na lamang sa gitna ng sakahan ay nanganak siya. Ang kaawa-awang babae ay tiniis ang panganganak ng gabi na iyon nang siya lamang mag-isa habang nanghihina pa. Sa bawat mga sandalingang nilalabas at pinapanganak niya ang isang sanggol, iniisip niya na wala na siyang sapat na lakas para dalhin pa ito sa bahay ng mag-asawa, kung saan dahil sa desperasyon na nararamdaman niya ay binalot niya na lamang sa isang lumang damit ang mga bata at gumamit din naman siya ng isang lumang kumot para sa kanyang sarili. At tila ba sumabay ang milagro sa mga pangyayari. Noong gabi din kasi na iyon ay nalimutan ni Tony na isara ang kulungan ng kanyang mga hayop. At nang marinig ng kanyang tupa ang pag-iyak ni Eleanor ay mabilis itong nakalabas mula sa kulungan at nilapitan ng babae. Ngunit nang makita ng babae ang tupa ay natakot siya at mabilis na tumakbo sa gitna ng sakahan. Habang ang tupa naman na si Lizzie ay nakita ang kaawa-awang sitwasyon ng mga bata. Kaya naman napagdesisyonan nito na painitin muna ang katawan ng mga sanggol sa pamamagitan ng pagtakip niya ng katawan sa mga ito. Samantala, si Eleanor naman na sobra nang nanghihina dahil sa panganganak at meron pa itong iniindang sakit ay nawalan na rin siya ng kumot na pwedeng pangtaklob niya sa kanyang katawan laban sa malamig na simoy ng hangin ay tila ba tinanggap niya na lang ang kanyang kapalaran na mamamatay siya sa malamig na lugar na iyon. Dahil sa pagod at hindi niya na matiis ang sobrang lamig ay nawalan na siya ng malay sa gitna ng sakahan na kung saan ay nagkaroon na siya ng severe hypothermia. Pero sigurado namang hindi niya inaasahan na sa mga huling sandali niya ng kanyang buhay ay malalaman niya pa na ang kanyang mga anak ay napunta sa mabubuting kalooban. Namamahalin sila na parang tunay nilang mga anak. Habang ang magsasaka naman na si Tony ay pinakinggan ang istorya ng babaeng si Eleanor. Napuno siya ng kalungkutan at pagkahabag sa nangyari dito. Sobrang naantig ang kanyang puso dahil sa naging mahirap na karanasan sa buhay ng babae. Nakaramdam din siya ng pagka-guilty bagkos inakusahan niya kagad ito ng mga bagay-bagay. Nang mapagtanto niya kung gaano nakalala ang sitwasyon, ay alam niya na kailangan niyang kumilos ng mabilis. Okay, sige. Dadalhin kita sa bahay. Kailangan mong mapainitan at kami nang bahala na gumamot sa mga sugat mo. Saad niya. Habang sinusubukan na iangat ang babae ng dahan-dahan. Sige na, tulungan mo sarili mo. Tutulungan kita, okay? Napakalamig sa lugar na to. Ngunit, ang kaso nga lang ay sobrang hina na ng katawan ng babae. Dahil na rin sa napakalamig na temperaturang ininda niya noong gabi na iyon. Wag na, saad ng kawawang babae. Dumating na ang oras ko. Ito na ang tamang pagkakataon para mamahinga ako. Ang eksena na iyon ay punong-puno ng kalungkutan habang tumutulo ang mga luha ng babaeng si Eleanor na nakatingin ng direkta sa mukha ng magsasaka. Nagmakaawa ito gamit ang kanyang mahinang boses. Pakiusap, palakihin niyo ang mga anak ko na parang anak niyo sila. Ang salita na iyon ay punong-puno ng desperasyon at pagmamakaawa. Isang huling kahilingan mula sa isang nanay na alam niyang hindi niya na makikita pang lumaki ang kanyang mga anak. Sobrang nahabag ang puso ni Tony na para bang sinaksak ito ng paulit-ulit. Kaya naman habang mahigpit niyang hinahawakan ang kamay ng babae, nangako ang magsasaka. Mamahalin namin sila at pinapangako ko na malalaman nila kung gaano mo sila minahal. Matapos ang mga salita na iyon na puno ng pagpapangako at pagmamahal, ay huminga ng malalim ang babae. Ito na ang kanyang huling hininga habang nag-iiwan ng legasiya ng buhay sa kamay ng isang estranghero na naging tagapagligtas ng kanyang mga anak. Ang mahina at komportableng simoy ng hangin ay tila ba nagluluksa din sa trahedyang sinapit ng nanay niya ito. Maging ang kalangitan ay tila ba nagbabahagi rin ng kalungkutan para sa sitwasyon na iyon. Naging makulimlim ang langit
ngunit hindi tuluyang umulan. Habang lumuluha pa ang mga mata ng magsasaka, ay binuhat niya ang katawan ni Eleanor at inilagay ito sa kanyang truck. At nang makauwi na siya sa kanilang bahay, pinaliwanag niya ang lahat ng mga nangyari sa kanyang asawa, kung saan ay iyak din ito ng iyak nang malaman ang istorya ng kawawang babae at ang trahedyang nangyari sa mga sanggol. At di nga kalaunan ay napagdesisyonan ng mag-asawa na bigyan ng isang maayos na libing ang babae, habang binibigyan ng pagrespeto ang kanyang mga memorya at para sa koneksyong nabuo nila kahit na sa sandaling panahon lamang. Ang libing ay naging simpleng seremonya lamang, ngunit punong-puno ng emosyon. At doon mismo sa kanilang sakahan, malapit sa kanilang taniman ng mga mais, sa ilalim ng malaking puno, ang nagsilbing huling hantungan ng babae na si Eleanor. At dito rin sila nagsabi ng mga huling pamamaalam sa babae. At gamit naman ang mga wildflower na kinuha nila sa paligid ng kanilang sakahan, ay inilapag nila ito sa huling hantungan ni Eleanor habang bumubuo sila ng isang simple ngunit makabaluhang alaala. At noong araw din na iyon, sa ilalim ng bughaw na kalangitan, nangako si Tony at Julie na aalagaan nila ang tatlong mga batang supling na lalaki na para bang ito ay kanilang mga anak, habang hindi kinakalimutan ang alaala ng kanilang matapang na nanay. At pagkatapos ng kanilang kalungkutan at pagdadalamhati, napagdesisyonan din ng mag-asawa na lihitimong i-adapt o ampunin na ang triplets. Sa ganitong pamamaraan ay matutupad nila ang kanilang ipinangako sa babae, at sa parehong pagkakataon din ay napagtanto nila na ang kanilang pangarap na matagal na nilang inaatim sa kanilang mga puso ay tuluyan ng natupad. Kaya naman ang sakahan nila na punong-puno ng malawak na kalupaan ay naging tila ba walang hangganang playground na para sa mga batang pinapalaki nila. Gustong-gusto ng triplets na ito ang lakbayin ang kanilang sakahan, na kung saan sa kanilang paglaki ay nakasanayan na nilang makipaglaro sa mga hayop at tinutulungan ng kanilang mga magulang sa pang-araw-araw nitong trabaho. Lumaki sila na sobrang matulungin at handa silang matuto na gawin ang mga parte nila para mapalago pa ang kanilang farm. Habang para kila Tony at Julie naman ay sobrang saya nila sa bawat mga bagong karanasan na kanilang nararanasan araw-araw sa pagpapatuloy pa na paglaki ng mga bata, na kung saan ang bawat mga araw ay nagkakaroon sila ng mga bagay na nadidiskubre, mga bagay na nagiging rason para sila ay tumawa at magkaroon ng maliliit na pakikipagsapalaran. Ang kanilang bahay na minsang naging sobrang tahimik, ngayon ay napupuno na ng kasiyahan, tawanan at iba't ibang mga pag-uusap. Ang kanilang mga hapunan ay napupuno din ng selebrasyon, na kung saan ay iba't ibang mga istorya ang kanilang pinagsasaluhan, mga plano para sa kanilang mga hinaharap. Ang tatlong mga bata naman ay totoo ang pagmamahal na nararamdaman sa kalikasan, maging sa mga hayop. Dahil tuluyang naging gwardiya nga sila ng sakahan na iyon. Nagkaroon sila ng malalim na koneksyon sa kanilang kalupaan at para sa mga nilalang na naninirahan doon. Sobrang pag-aalaga nila lalo na sa mga tupa, dahil dito ay nakaramdam sila ng espesyal na koneksyon. Habang palagi nilang inaalala ang tupa na si Lizzie, isang bayaning tupa na nagkaroon ng importanteng gampanin para sila ay mabuhay noong mga bata pa lamang sila. Dahil literal na kung wala si Lizzie ay siguradong wala din sila sa mundong ibabaw. Ni minsan naman ay hindi tinago ng mag-asawa ang katotohanan tungkol sa pinagmula ng mga bata na ito. Lagi nilang kinukwento ang tungkol sa nanay nilang si Eleanor, ang kanilang biological mother, na kung saan ay punong-puno sila ng pagrespeto at pagmamahal dito. Lagi nilang kinukwento sa mga bata kung paanong sobrang pagmamahal ni Eleanor para sa kanila at kung ano ang katapangan na ginawa ni Eleanor para lamang mabuhay at makasurvive sila sa mundong ito. At isang beses nga kada taon ay lagi nilang binibisita ang puntod ni Eleanor, na kung saan ay malapit ito sa sakahan nila ng mais. Nang dahil sa mga istorya ng mag-asawa tungkol kay Eleanor, lumaki ang mga bata na punong-puno ng pagmamahal at admirasyon para sa nanay na hindi nila nakita. Ngunit ibinigay naman ng lahat ng kanyang makakaya para sa kanila. Sapat na ang pagmamahal at sakripisyong pinakita nito
hanggang sa mga huling sandali. Alam ng tatlong magkakapatid na ito na nakaramdam kaagad sila ng pagmamahal mula sa mga unang sandali ng kanilang buhay at sobrang pagpapasalamat ang nararamdaman nila para sa mag-asawa na tumayo bilang kanilang mga magulang, na kung saan ay binigyan sila nito ng matitirhan na punong-puno ng pagmamahal at oportunidad sa buhay. Habang lumilipas pa ang mga taon, ay lalo lamang lumago ang sakahan, maging ang kanilang pamilya. Ang tawanan at kasiyahan kasing ibinibigay ng mga batang ito ay tila ba naging swerte sa kanilang sakahan, at ang pagmamahal na iyon sa kanilang bahay ay talaga namang kahanga-hanga. Kung minsan, hindi naman maiwasan ng mag-asawa na alalahanin ang kanilang nakaraan, na kung saan ay lagi nilang iniisip na ang mga pagkakataon na iyon ay nakatadhana nilang maranasan para sa ganitong mga pagkakataon sa buhay. At alam nila na tinadhana ng Diyos na makabuo sila ng isang masayang pamilya. Dahil talaga namang kung minsan, ang mga bagay na hinihiling natin na pakiramdam natin ay hindi tinutupad ng Diyos, pero ang totoo niyan ay may mas malaki pa pala tayong purpose sa buhay na hinahanda niya lamang tayo, at kapag dumating ang pagkakataon at oportunidad na iyon, ay siguraduhin mo na wag mo iyon sasayangin. Kaya naman kung nagustuhan mo ang istorya natin ngayon ay wag mo namang kalimutang mag-like. Pindutin mo na rin ang subscribe button para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang mga istorya sa susunod pang mga araw.